Shana POV. Tulungan mo naman akong mag-exercise, Zane. Wika ko habang malungkot ang mga matang nakatitig sa kanya. Hindi ka nga sabi mataba. Believe me. Pero, look at my belly, feels like lumaki na nga ang tiyan ko. Sabi ko sabay taas ng t-shirt na pagmamay-ari ni Zane, at tinuro ang tiyan ko na may bilbil na. Hindi pa nga tayo umabot ng 1 month sa isla na ito, tapos ganito pa ang nangyari, reklamo ko. Masarap ba yung mga in-order ko na pagkain? Bakit ba nila kasi pinasarap? Magde-diet na talaga ako nito. Malungkot ako, lalo na ngayon, na ayaw niya pala talagang magpakasal sa akin, tapos malalaman ko ngayon lang na may kabigatan na pala ang katawan ko. Paano agad ako nito matanggap sa pagmomodelo, kung nakabalik na ako sa Maynila? Akala ko okay na yung kanina, pero nagkamali pala ako. This life sucks, ha? Ayaw niya akong pakasalan. Mission failed. Tapos dumagdag pa ang bilbil ko. Another mission failed. Oh no. Hey, what's wrong? Agad kong binalingan ang lalaking ito. Habang nakaupo ako sa kondanga niya, ay agad kong hinawakan ang kanyang t-shirt, at inilapit ang mukha ko sa kanya, para maintindihan niya ang mga sasabihin ko. Nagulat siya pero wala na akong pakialam. Vinyo Zane Morneto, ano pa ang totoong pangalan mo? Makinig ka, okay? Oh okay, what is it? Kunot noon niyang tanong. Nagtataka siguro kung bakit ako nagkaganito. Tanggap ko na ang kapalaran ko. Bahala na. Huminga ako ng malalim, at alam kong kaya ko ito, wala na Ayaw niya talaga akong pakasalan. Sira na ang plano ko. Papuntahin ko na ang mga tauhan ko sa island na ito para makauwi ka na sa inyo, okay? At isa pa, dalhin mo ang lahat ng ulam na nasa ref, para maiwasan ko ng kumain ng mga iyon, at para hindi na ako tumaba habang nandito ako sa isla. Okay, thank you, Mr. Mornet. Pagkatapos kong sabihin iyon, ay agad akong tumayo at pumunta ng banyo, at hindi ko na siya tinapunan ng tingin, at baka magbago na naman ang isip ko. Marupok pa naman ako. What? No way, I don't wanna go home without you, my princess. Sigaw ni Zane sa labas ng banyo, habang panay ang katok sa pintuan. Napapikit na lang ako ng mga mata, dahil sa walang tigil na tawag niya sa pangalan ko, hindi ba siya nakakaintindi na, pinalayas ko na siya. Siya na mismo nagsabi, na hindi niya ako papakasalan tapos ngayon, ano pa ba ang gusto niya? Pagkatapos kong umihi, at makapaghugas ng mga kamay ay lumabas na ako, at agad siyang hinarap na nasa tapat lang ng banyo nakapamewang, naghihintay sa akin. Bumuntong hininga ako at tinatitigan siya ng masama. Look, malaki ka na, kaya mo nang umuwi, at may kasama ka naman, kaya hindi mo na ako kailangan. Pinapalaya na kita, Mr. Mornet, at pinapauwi na kita sa tahanan mo. Ayaw mo akong pakasalan, di ba? So, hindi ko na pinipilit ang sarili ko sa'yo. Once again, I'm really sorry for what I did. I kidnapped you just for my own plan. Don't worry, cause I'm willing to surrender myself in the cell for your peace of mind, when I go back. Just give me weeks to live a life outside the prison, and after that I'm willing to pay my sin. Got it? Then, what if I want to marry you? Sinungaling, you said earlier, na hindi mo ako papakasalan Oh that one. I think you misunderstood. Huwag mo na akong binobola Mr. Mornet. Hindi ko na pinipilit ang serial ko sa ayaw na sa akin, and what you said earlier, I got it that you don't want to marry me, and that's fine, totally fine. Sige, bulahin mo pa siya na Cole, at nang mapilitan siya. I will marry you. Because you know what? Bumalik ako para pakasalan ka. Yun Hindi ko man maintindihan ang huling sinabi niya pero, mission accomplished, siya na Cole. Kanina ka pa, naiinis kong kinakausap itong frying pan na ginagamit ko ngayon sa pagluluto. Oh my goodness. Lumipad na naman ang itlog. Ayoko na. Naiyak na ako sa kapalpakan ng mga niluluto ko, kaya tuloy pinupukpok ko na ang gilid ng kawali, para matauhan ito pero walang nangyari, nakakainis. Gusto mo na yatang palitan kita. Sino naman ang kinakausap mo, at ganyan ka nagagalit? Ang blood pressure mo siya na. Napapikit na lang ako sa aking mata, nang marinig ko ang boses ni Zane. Nilingan ko siya, bakit ka lumabas ng kwarto?
Di ba sabi ko natatawagan na lang kita kapag luto na? Tuldok. Sa ingay mo, sa tingin mo kaya kung manahimik sa loob. Kahit na, hindi pa luto eh. Tukoy ko sa lulutuin ko na sana na almusal, pero dalawa pa lang naluto ko na itlog basag pa. Yung iba natapon lang pag flip ko ng pan, nakita ko kasi yun sa chef namin na ganun ang magluto ng itlog, o ibang panglutuin. Paano kasi, nagluto ako, dahil wala na kaming ulam sa refrigerator, sa takaw naming dalawa, kaya naubos na. Hindi maganda ang panahon ngayon sa Maynila, kaya hindi makapagpadala si Kuya Edgar ng lutong ulam dito sa isla. Kaya pagtiyagaan na lang namin ang pagkain na lulutuin pa lang sana, kaso hindi ko pa naluto ang bacon at hotdog at pancake, dahil sa tingin ko sira itong nag-iisang kawali na nabili ko. Yan palang naluto mo. Nakangisi niyang tanong. Pinukul ko siya ng masamang tingin, dahil sa nang-aasar niyang tanong. Ikaw ang magluto, kaya mo ba? Naglakad si Zane patungo sa akin, at tiningnan ang mga naluto ko na, at ang lulutuin ko pa lang. Easy. Yabang nito. I murmured. I heard that. Just watch me. Kabayo kang mornet ka, gulantang ko na sabi, dahil sa bigla ba namang hinawakan ang bewang ko, at inangat para makaupo sa countertop na quartz stone. Stay here and watch me, proud niyang sabi. Tinaasan ko siya ng isang kilay, at humalukip-kap, okay then, ayaw sa akin ng pan na yan, baka sa'yo gusto niya. Hindi ako marunong magluto eh, I tried many times, but it ended up just like that. Saad ko, mabuti na lang at naka-jacket ako, kaya yung talsik ng mantika ay napupunta sa damit ko, not on my skin, at kahit nahihiya ay sinabi ko na sa kanya, para aware siya na wala kaming kakainin na karne, kundi mga delata na hindi na kayang lutuin, kundi initin na lang kung pwede, pero ngayon na may bacon and hotdog, kaya yan muna for breakfast. Hanggang nagsimula na si Zane maging busy sa pagluluto, habang nagkakamot ang kanyang ulo, at nakanguso. Hinayaan ko na lang muna. And from time to time, ay sa ibang direksyon ako tumitingin, dahil sa hindi ako makatingin sa kanya ng diretsyo, hindi ibig sabihin na nahihiya ako, pero dahil sa ibang dahilan. Hanggang natapos na siyang magluto ng almusal namin. Walang nagsalita, at nakikiramdam lang sa isa't isa. Binaba ni Zane ako sa countertop, at pinapunta sa table para makaupo na sa upuan at kumain. Nasa table na lahat ng pagkain, ngunit hindi pa namin ito sinimulang kainin. Tumikim ako at ganun din siya, hanggang hindi na namin mapigil ang matawa, dahil sa nakakatuwa. Naman talaga, yung niluto ko na itlog ay basag, at ang isa ay medyo sunog, at ganun din ang niluto niya na hotdog, at bacon, may sunog at sa kabila naman ay hindi at pwede pang malunok. Ayos na yata ito, kahit papano, sa tingin mo. Nahihiya niya na sabi, at napakamot sa kanyang batok. What? Tanong ni Zane, dahil nakatitig ako sa kanya habang nakangisi. Proud na proud ka pa kanina, tapos ganito lang pala ang ipagyayabang mo. Same pala tayo, ha? Natatawa ko na sabi. Akala ko kasi na natutunan ko agad yung pinanood ko sa TV, kahit hindi ko pa ginagawa sa totoong buhay, kaya ko nasabi na easy lang, hindi pa pala ako marunong, at napatunayan ko na ito ngayon. Ngayon ay seryoso ko siyang tiningnan. Kailangan ko na palang mag-practice kung paano magluto, ano? Hirap pala kung wala akong natutunan, kahit sa simpleng pagluluto lang ay palpak pa, saad ko. Yeah, let's learn together, how to cook for real, not like this kind of food. Tukoy ni Zane sa mga niluto naming dalawa. Mas lumapad din ang ngiti ko, dahil sa salitang sinabi niya, learn together pangaraw. Kahit ganon ang ulam namin, ay pinagtiyagaan na lang naming kainin ang mga iyon. Sayang naman kung itapon. Wala pa naman, at wala pa ako sa kalahating plano ko, ay sa tuwing magkasama kami sa iisang bubong, ay para na kaming mag-asawa nito. Eating together, watching movies together, walking or exercising every morning, feels like nasa ibang mundo kaming dalawa, tanging kami lang, at walang ibang gumugulo at nanggugulo. Sariling boses namin ang maririnig sa isa't isa, habang nagkukwentuhan at walang disturbo. O ate, bakit ganyan ang boses mo? Umiyak ka ba? Tanong ko, tumawag ako, dahil namimiss ko rin ang ate ko, kanina nag-usap na kami ni Lola Alma, para mangumusta.
Nasa banyo si Zane para mag-shower, at ako naman ay kakatapos lang. Galing kaming beach nag-volleyball nitong hapon, at dahil sa napagod na, kaya huminto na kami at nanatili sa dalampasigan, para hintayin ang paglubog ng araw. This past few days pa actually, na hindi na maganda ang pakiramdam ko, dahil sa panayang pag-iyak ko. Bakit naman? May umawi ba sa'yo? Biglang tanong ko, hindi naman ganito ang ate ko, hindi siya nagsasabi ng problema, pero kung naumpisahan ko ng tanungin, ay saka pa lang niya sasabihin. Wait, don't say, niloko ka ba ng boyfriend mo? Hindi siya nagsalita, tumikim muna siya, at narinig ko ang pagsinggot niya, na kahit hindi niya nasabihin na galing ito sa iyak. Hay naku, sinasabi ko na nga ba na walang salita yung boyfriend mo na yan, kunwari lang yan napuntahan ka, pero iba pala ang pakay sa'yo, yan yung paasahin ka lang, wika ko. I thought kasi na magkasama na kami, kapag pinuntahan ko na siya sa ibang bansa, but it turns out na hindi siya pumunta. I like him, that's why. So, sa ilang beses na pag-iyak ay kinalma ko na ang sarili ko, at naging bukas pa rin ang pag-asa, na malalampasan ko rin ito. Baka one day, he will call or text me where he is. Sus, hindi mo sure ate, kung talagang magti-text, o tawag pa iyon sa'yo. Sa ganyan na nilalang, isa lang ibig sabihin, walang isang salita. Kaya hayaan mo na, at enjoy life ka muna. Kung sa bagay, hindi siya worth it, ate. Period. Kaya yang iyak mo na yan, stop it na and go and enjoy your life. Meaning, kahit wala siya sa buhay mo, malakas ka pa rin, at hindi ikaw yung mahina, remember marami pang iba dyan, paliwanag ko. So, what keeps you busy ng ilang days na wala siya? Tanong ko habang sinusuklay ko ang mahabang buhok ko. May kikinig muna ako sa paliwanag niya, if ever man na magkita na ang aming mga landas. Umirap ako, ate is ate Jean talaga. At sa huling tanong mo naman, ay mag-isa na lang akong nag-ikot dito sa Singapore, to divert my attention sa mga nakikita ko sa paligid, at of course sa mga painting na makikita ko sa museum. Marami pala dito sis, I rolled my eyes while listening to ate, dahil sa huling sinabi niya. Really ate Jean, kahit nandyan kayang mga painting pa rin ang nasa isip mo. Bakit hindi ka nalang mag-ikot, na hindi tungkol muna dyan? Kung may gusto ka, magdadala ka naman sa Maynila. Ewan ko na lang. Ikaw kasi ayaw mo akong bigyan ng painting, na ikaw mismo ang nag-paint. You know naman that I love collecting paintings, aniya at ngumisi lang ako, kahit hindi niya ako nakikita. Hindi niya alam na may nasimula na ako na painting, at ibibigay ko na lang sa kanyang kaarawan. For sure magugulat siya. I'm kind of busy pa. Hay nako, well alam ko na busy ka na tao. Kaya naintindihan ko, pero next time ha. Sige na bye-bye siya na sis, at may gagawin pa ako. Nagpaalam na kami sa isa't isa, timing naman na natapos na agad ang tawag, nang may narinig ako na palabas na si Zane galing sa banyo. Dito ka ulit sa kama ko matutulog. Tanong ko agad sa kanya, pagkalabas niya ng banyo, kasi dito pa naligo Napalunok na lang ako na makita siyang nakahubad pa, at tanging tuwalya lang sa bewang niya ang naroon, nakatikip sa katawan niya. Aniya na parang wala lang, habang nagpupunas ng kanyang buhok gamit ang malit na towel. Why? Para bantayan ka. Ha? Bakit pa? May guest room, doon ka na lang, at saka wala na akong sakit para bantayan pa, kibot balikat ko. Ewan ko ba, kapag ganito na si Zane kalapit, ay nanghihina ang buong kalamnan ko, kinakabahan na kahit anong pilit ko, na okay lang ako, pero talagang nandoon yung kaba sa hindi ko malaman na dahilan. Pero takot ako doon, kaya dito ako matutulog sa ayaw at gusto mo. Alam mo naman na counterclockwise akong matulog, at baka sa sahig ka na napunta paggising mo. Sige maghanap ka pa ng palusot mo siya na. I don't care though. Akala ko pa naman na wala siya ni isang suot na panloob, nung tinanggal niya na ang towel sa bewang niya, naka-boxer na pala ito. Pero di ko pa rin mapigil ang malunok, kung ano ang nasa pagitan na nakaumbok ngayon sa kanyang boxer. Eyes up, my sweetie. Ha? Do you want to see my friend? Friend? Tanong ko, lutang lang ang peg ko ngayon, at dahil natanto ko ang ibig niyang sabihin, ay napatingin ako ulit sa ibaba niya, habang nakatayo pa siya sa gilid ng aking kama,
at ako naman ay nakaupo at nakasandal ang likod sa headboard. Agad siyang sumampa sa kama, at nilapitan ako, at walang paabi na hinalikan ang mga labi ko. Ang akala ko ay isang smack lamang, ay nagtuloy-tuloy na, hinawakan ako sa likod sa may batok para mas lalo akong damiin sa kanya. Vinyo Zane, hinihingal kong sambit sa pangalan niya, habang nakalagay ang palad ko sa hubad niyang katawan, para makalayo, pero hindi niya ako hinayaan na lumayo sa kanya. Mas lalo niya pa akong pinalapit sa kanya, at pinaupo sa mga hita niya. Sinunod ko ang gusto niyang mangyari sa katawan ko, pinulupot ko ang mga braso ko sa may leeg niya, at dinala sa kanyang likod, habang walang tigil niya akong hinahalikan. Open your mouth please. Nalulusaw ako sa mga titig niya. And again, sinunod ko ang gusto niya. Hindi ko alam kung paano patayin ang apoy na nararamdaman ko ngayon, kundi tanging si Zane lang ang sagot, kung paano umapula ang nararamdaman kong init sa katawan. Dahan-dahan niya akong inihiga sa kama, habang walang sawa niyang hinalikan ang mga labi ko. Nang may higa niya na ako ay tumingin siya sa mga mata ko. I want you so bad, but I need your permission sweetie, because I don't want to hurt you, if I'm going to enter your little friend down there. Mas lalo akong sumiksik sa kanyang katawan, dahil sa nahihiya, pero alam kong hanapin ko itong pakiramdam na ganito. I want him to, babe, take me now. Vinyo Zane, please. Sambit ko sa pangalan niya. Nakikita ko sa mapupungay niyang mga mata ang kasiyahan, dahil sa sinabi ko. Nagmamadali ang kilos niya, habang tinatanggal ang lahat kong saplot na manipis na black camisole. Napalunok ako at taas-baba ang paghinga ko, dahil sa walang sawa na tinatitigan niya ang kabuuan ko, habang pinalandas niya ang kanyang mga daliri sa balat ko, nagsisitayuan ang mga balahibo ko sa katawan. Beautiful, dahil sa sinabi ni Zane, ay tatabyunan ko na sana ng palad ang mukha ko, dahil sa nahihiya na, agad naman niyang tinanggal at inilagay sa ibabaw ng ulo ko. Zane, this will hurt, babe, but I know you will like it. Are you ready? Binaba niya ang huling saplot niya, at maya-maya na lang napasinghap ako na maramdaman ang kanya, na parang gumagalaw. Masakit ang una kong naramdaman nang simulan niya akong angkinan, titigil na sana si Zane, pero pinigilan ko, do it na please, basta huwag mo lang akong lampuhin, sabi ko at mahina siyang natawa, kaya kinurot ko siya sa kanyang balikat. At tuluyan niya akong inangkin. Lupaypay ako sa ginawa namin, at dahil sa pagod ay nawala na ako ng lakas, at napapikit na lang ng mga mata. Gusto pa yata ng isa pang round, pero dahil sa pagod, kaya hinayaan ko ang sarili ko na pumikit at dalawin ng antok, at wala nang pakialam kung gusto pa niya. He owns me, anyway. I love you, Sha Nicole. Sobrang sakit ng ulo ko pagkagising kinabukasan. Anong nangyari at parang galing ako sa isang bakbakan. Narinig ko na bumukas ang pinto sa aking kwarto, at nahadyap ng tingin ko si Zane papasok sa loob, at may bitbit na tray. Hi! Bati niya sa akin. Breakfast in bed. Kaya mo na bang bumangon? Ha! Pagtataka ko. Late akong bumangon pero, bakit parang wala akong lakas? May nakalagay pa na maliit na towel sa noo ko. For what? Nasaktan kita nung nakaraan, remember? Aniya kaya nagtataka ako. Nakaraan? Bakit ano ba ngayong araw? What? Anong nangyari? Nalilito ko na talagang tanong. Pinilit ko ipikit ang mga mata, para makaalala, and then iyon nga, bigla siyang nag-appear sa utak ko. Lumapit si Zane sa kama, at tinanggal ang maliit na towel sa noo ko. After our lovemaking ay nilanat ka na lang, babe. Aniya, habang tinutulungan naman akong makaupo sa kama, para doon na ako kumain. Nilanat? Bakit daw? Anong cause, at bakit ako nagkaroon ng lagnat? Okay na ako, di ba? Nilagay ni Zane ang daliri niya sa buhok ko, para ayusin ang nagkabuhaghag. Dahil nga, pinilit ko babe na ika siya ang alaga ko sa'yo, and then iyon ang nangyari, nagkaroon ka ng laceration at nilanat ka pa ng 2 days, nahihiya niyang amin, at ako naman ay unti-unting namumula ang mga pisngi, dahil may naalala. Tiningnan ko ang ibaba niya, na nagkatikip na ng black short ang kanyang pangibaba, na kung saan ito ang dahilan kung bakit winasak ako ng kanyang sawa. Alam ko na kung bakit ako nilanat, kahit pagod na ako, ay pag nagigising kami ng madaling araw, at gusto pa namin pareho,
ay inuulit at inulit pa rin naming gawin, hanggang pareho kaming nasatisfied sa isa't isa. Kaso nga lang, sa aming dalawa ako pala ang kawawa, dahil ako na ngayon ang naging lumpo. Unfair nga naman. Ngumuso ako, ang daya ano. Pareho nating ginawa, pero ako lang naman ang kawawa sa huli. I'm sorry babe. Para saan yung sorry? I'm not sorry because I took your virginity, but I'm gonna say sorry, because of what I did. This is your first time, but we did it many times. Hard and rough, babe, aniya sa paos na boses. Ngumuso ulit ako, bakit ba kasi malaki ang sayo? Yan tuloy nasasaktan ako. Hindi ko mapigil ang sabi, habang tinutusok ko ng tinidor ang hotdog na niluto niya, na medyo malapit ng masunog sa pagkaluto. Narinig ko siyang tumawa, kaya tumingala ako, nakasimangot lalo sabay irap, dahil sa nasisiyahan siya. Pero aminin mo, nasasarapan ka naman, hindi ni Zane mapiglang sabi sabay tawa. I hate you. Yeah, I love you too. Bigla akong natulos dahil sa sagot ni Zane. Totoo kaya o pinagbigyan niya lang ako? Paano ko ba talaga ma-sure na he truly loves me, na yung tipong hindi pagpapanggap ang lahat na nangyayari sa amin? Gusto ko yung may assurance, na kung babalik na kami sa Maynila, ay kami pa rin sa huli, matuloy ang kasal, at maibigay ni Lola ang mana ko. Pero paano ko maipaliwanag kay Zane, kung malaman niya, na dahil lang sa kagustuhang makuha ko ang mana ng mga magulang ko, kaya ko siya pinilit na mahalin ako o pakasalan, matatanggap pa kaya niya ako. Mahal ko na siya pero siya. Are you okay? Masakit pa rin ba? Ouch, babe. Daing niya, kahit hindi normal masakit, paano kasi pinukpok ko sa noo niya ang extra na kutsara, na nasa tray na hindi ginagamit. Alam ng masakit pa rin ang pagitan ko, nagtatanong pa. Ewan ko sa'yo, kung hindi ako makakalakad ngayon, kahit papuntang banyo ay hindi na natin uuulitin. Hindi siguradong sagot ko. Are you sure na hindi na? Natatawa niyang tanong, kaya umirap ako. Baka uuwi ako na naka-wheelchair na lang, ayoko naman ng ganoon, kaya, hindi na natin uulitin. Ewan ko sa'yo. Umalis ka nga sa harapan ko, hindi ako makakain ng maayos, wika ko sa kanya, at baka hindi ako makapagpigil, at baka bibigay na naman ako, noong na ang fresh na fresh niya ngayon, dahil bagong palaygo. Samantalang ako 2 days nang mabaho, pero sa tingin ko naman nilinisan niya ako. For sure siya ang naglinis sa katawan ko, habang wala akong malay. Ano na kaya ang pinagsasabi niya sa katawan ko habang tulog ako? Alright, call me if you are already done, or if gusto mo magbanyo. Lalaban ko lang ang mga damit natin, habang maaraw pa ngayon. Marami ka pa namang panty sa drawer mo, pero labhan ko na rin ang hinubad ko kagabi. Aniya. At ako naman naiwan sa ere ang kutsara, na hindi ko na may subo-subo itong next na kinain ko na itlog, dahil sa huling sinabi niya. Ang panty ko, wag mong galawin ang panty ko, ako na ang maglalaba ng mga iyon. Turan ko sa kanya, pero ang loko tumawa lang. Bakit nahihiya ang isang siya na Cole? And besides nilaban ko na rin yung iba, at kumot na may dugo. What? Nilaban mo talaga? Yes. Madali lang naman, dahil may high-tech ka na washing machine sa Elsla mo. Maybe I don't know how to cook, but I'm telling you babe, I can do laundry. Aniya sabay tawa. Napalunok ako doon sa sinabi niya, dahil ako, wala akong alam talaga masyado sa gawaing bahay, dahil umaasa lang ako sa mga kasama namin sa bahay, ang panty kaya kong labhan, pero the rest ang yaya ko na, o di kaya ang kuminsan lalo sa mga damit. At dito na po nagtatapos, ang kabanata ng ating kwento, at sanay muli niyo po akong samahan, sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po, ingat po tayong lahat.